Hello beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Aries, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 11 to 17. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming pong salamat. Kung gusto niyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Hindi mo to personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, ang dami yung energy sa mundong ito. Gawin nyo lang itong guide, no? Kasi kayo pa rin magbabago ng inyong buhay. Okay, we have the Scorpio, Aries, Capricorn, Leo, and Virgo. Sa iba sa inyo siguro there's a conflict or magulo yung isip mo, no? May mga sitwasyon na nagkakaroon ng mga debate, debate, ganyan sa iba sa inyo. May mga situation na siguro may mga tao na makikipag-compete sa'yo o pag-uusap, to compete yung mga pag-uusap, mga ganyan, o maaaring may mga actionan ka sa iba sa inyo. May mga situation na maaaring pagkakaroon ng pang-aabuso, maaaring ikaw aabusuhin mo yung sarili mo or sa mga gagawin mo, sa mga a-actionan mo, baka abusuhin mo yung sarili mo, baka mapagod ka. Depende sa pag-aabuso. Or may tao na mga abuso sa'yo. There's an abuse or may mga physical activity ako na nakikita na gagawin mo. Sa iba dito is makakaramdam na kayo ng pain. Maaring iyong pain na yon is mangyayari. Siguro iba sa physical activity nila, lalo na pag nag-exercise kayo, o kaya sa mga situation na reflection from the past or feeling emotions, ganyan. O yung may mga sitwasyon na basta there's a pain. Maring halimbawa, kung magkakaroon ng conflict, syempre, masakit yun, di ba? Kasi ayaw natin mangyari yun. Any pain situation na may mga pain ako nakikita sa'yo, mayroong mga tao or may tao na mag-ingat ka rin, no? Kasi maaaring may tao na magliling lang, may pangliling lang ako nakikita sa'yo. May mga situation na magkakaroon sa iba sa inyo na siguro a reflection from the past sa tao na niloko ka, no? O vice versa tayo o sa tao na dinaya ka. Trust your intuition, saka sa instinct mo, no? Sa nakikita ko dito, there's a seduction. May tao na untrustworthy na hindi mo dapat pagkatiwalaan, no? Kailangan magtiwala ka talaga sa intuition mo kasi maaaring may tao na nagpapanggap. Sana hindi ikaw ito. Pero maaaring may tao na nagpapanggap or magpapanggap. Kung maaaring ito is a lovers or makakasamahan mo sa trabaho man yan. May mga ganun ako nakikita, ha. May tao na no? Cheating. May taong cheating. Ingat ka na lang. Basta as long as nagtatrust ka sa intuition mo, magiging okay ang lahat. No? Sa sarili mo ka lang magtiwala. Kasi wala naman tayong dapat pagkatiwalaan kundi sarili natin, Kasi sarili lang din natin ang makapagpabago ng buhay natin. Meron din ako nakikita na maaari makaka-receive ka ng information, communication. Ako nakikita dito sa iyo. Alam mo, ang nakikita ko sa iyo, may tao na gusto makipag-commit sa iyo. Pero mag-ingat ka kasi may lihim siya na itinatago sa iyo. Maaring yung desire niya is hindi totoo or yung desire niya is may pakamaling lang ka. May taong ganun ako nakikita dito. May mga biglaang magaganap o mangyari. Mag-ingat kayo sa mga matatalim na bagay. Maaring mahiwa kayo, matuso kayo, or someone into your life, no? May mga ganun. Maaring magkaroon, hindi naman lahat. Maaring ma-receive mo lang information na yun, or wag naman sana.
kahit na ma-receive mo lang or sa'yo or sa malapit sa'yo, wag naman sana. There's an accident, bibigla ang magaganap o mangyari. Warning lang naman yun. Hindi ko naman sinasabi na magaganap sa inyong lahat yun. Meron akong nakikita na danger situation yun, and also may magpapa-hospital o may nagpapa-hospital. There's a surgery, may surgery ako nakikita, no, dito sa sitwasyon mo. Sinasabi rin dito na kung ano yung ipinula mo, yun ang anihin mo. Yun. Also, there's a promises or may mga commitment, mga new contract situation. Ako nakikita sa iba, may mga partnership. Tulad ng sabi ko kanina, there's a partnership or there's a dealing na parating sa'yo. Pero, ang sinasabi ko sa'yo, ano man ito, sino man ito, sa ang parte ng aspeto ng buhay mo man to, you need to trust sa intuition mo. Okay? May mga iisipin ka or this time you need to use your intellect kasi mas maaring nagkakaroon ng more enlightenment when it comes to your intuition, when it comes to your instinct, ganyan. Mag-trust ka lang. No, para hindi magkaroon ng hindi magandang outcome at the end. Pero nasa sa'yo yun. Pero yun yung ano ko. Yun naman yung payo lang naman ako. Hindi naman ako yung magbabago ng buhay nyo. Yun. There's a cycle of a situation. Ako nakita na hanggang ngayon, maaring hanggang ngayon, bit-bit mo pa yun. No? Sana walang nagkaroon ng trauma in the past or may mga situation na hanggang ngayon kasi nabibit-bit mo siya. Siguro nangyari in the past to. Tayo natin ang iyong energy, Aries energy this week. Aba, masaya ka. Masaya ka na. Tingnan natin. Ay, may ano. Ano po to? Tapos na po ito, universe. Okay, tapos na. Hindi eh. Sa iba, hindi. Sa iba, hindi. You're wishing, no? Wini-wish mo. Okay. Ang nakikita ko emotions mo, energy mo, this week, siguro sa iba, happy. No? Happy kayo, happy kayo outside, pero napaka-emotionally nyo inside, no? Sa nakita ko dito, maring there's a sadness, ako nakikita sa'yo, or may mga depressed, o may mga kalungkutan, o may mga situation na nagiging dramatic or moody type sa iba, no? Ngayon, siguro, sala sa init, sala sa lamig, ang ano mo, siguro andun yung sitwasyon na kapag may mga kasama ka, happy yung pinapakita mo sa kanila, pero deep inside, andun yung lungkot, no? Sa nakikita ko sa'yo. Andun yung situation na nagkakaroon ng frustration, no? Maaring sa trabaho mo, maaring into your emotions, or maaring sa mga ginagawa mo, o kaya andun yung mga sitwasyon na because may mga needs ka, or may mga hinihiling ka na maganap o mangyari, mga ganun. Sa nakita ko rin sa'yo, you are stagnant sa ibang aspeto ng buhay mo dito. Nai-stagnant ka. May konting delay sa'yo, no? May konting delay. Sa iba naman sa inyo, siguro may mga tao or may tao na makikipag-union or may pupuntahan kang celebration, may kasiyahan, pero hindi ko kasi nakikita yung full of happiness sa iyo eh. Kasi siguro, andun kasi social may mga unfinished business, no? O kaya may mga sitwasyon na magtitimpi ka, magtitiis ka, ganyan, magiging kalmado ka lang. Yun nakikita ko sa'yo. Pero, more stagnant ang nakikita ko sa'yo dito. Baka may makipag-union sa'yo
or may mga celebration na magaganap also this week sa nakikita ko dito. Siguro this is the time na rin to enlighten sa iba sa inyo. Sa mga bagay-bagay o sitwasyon. Kung ano yung mga gusto mo na ma-recover. Kung ano yung mga gusto mo na ma-clarity. Sa nakikita ko dito. Siguro sa iba, there's a clarity situation. Sa iba dito, you're feeling emotions pa rin. Tayo natin ang parating sa'yo. Iba dito may kasiyahan. Celebration, kasiyahan. May pagbabanding. Bakit ganito yung card mo? Parating sa kanya? Bakit? Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, may pag-iisipan ka raw. Sa buhay mo. Na gusto mong gawin. Kumbaga may didesisyonan ka dito. May mga pag-iisip o pagsisiyasat, maghahanap ka ng tama ba to? Yung mga katotohanan, anong dapat gawin, may mga sitwasyon na aalamin mo, maaari, or may decision making ako nakikita sa'yo dito. Yun ang nakikita ko sa'yo, na parating sa'yo. Pagsisiyasat o pag-aalam ng katotohanan o solutions o siguro sa mga situation na you want to let go o you want to escape or you walk away or withdraw. Yun ang nakikita ko sa'yo. Yan, may mga pagdesisyon. Ano pa mangyari dito? First? Or maari din naman this week is nakikita ko na mas iiwas ka sa maraming tao or hindi yung pag-iwas. Ikaw or someone is may pag-iwas. Ako nakita na siguro mas gusto mo na sometimes na mag-isa muna sa iba sa inyo or gusto nyo muna siguro na mag-isip-isip o magmuni-muni. Ganyan. Or lalayo ka muna sa mga tao na ayaw mo. Sa nakita ko sa'yo dito, you are more on focusing to yourself. Dito, sa nakita ko dito. Ang hindi ko lang maintindihan sa'yo, bakit may mga, sa iba dito, sadness Sa iba dito, there's a sadness situation. Parang may isang situation sa buhay mo na hanggang ngayon, it is you still holding doon sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun. Yan ang nakikita ko sa'yo. Dito. Or someone is thinking of you, maaari may isang tao, ikaw to or someone na may nag-iisip sa'yo at hindi kanya kayang pakawalan pa sa ngayon. Yun ang nakikita ko dito. Ano dapat iwasan ni Aries? Pareho, Queen of Cups. Bakit po? Energy ang binabasa natin dito Kung energy nyo to or hindi, ipasok nyo yung sarili nyo. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan yung hindi ka mag-focus sa sarili mo. May mga dapat kang iwasan na iwasan mo yung expectation sa mga bagay-bagay o situation mo sa buhay mo. Iwasan mo yun. Yung too much expectation. Yan, hindi rin makakaganda yun, Kasi, kung hindi mangyari yung expectation mo, ikaw rin masasaktan at the end. Yeah. Don't expect too much, kumbaga, sa mga bagay o sitwasyon na you want to achieve or to fulfill, mga ganon. O kaya sa mga ginagawa mo, huwag kang masyadong mag-expect ng malaki. Yan ang nakikita ko dito. And also, iwasan mo rin yung is not to focus o hindi ka mag-trust
sa intuition mo, sa nakikita ko dito, may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo nang abandonahin, na kailangan mo nang i-let go, no? Iwasan mo din yung isang sitwasyon na madala ka ng emotions mo. Kumaga mag-go to the flow ka dito, sa nakita ko dito. Iwasan mo yun. Iwasan mo rin yung magpabaya when it comes sa sarili mo o magpabaya sa iyong mga creation o sa mga situation na dapat mong asikasuhin o dapat mong aksyonan. Kumbaga, wag yung bahala na, wag yung ganun. Pero nasa sayo pa rin yun. No? And you need to use your head when making decision this time. So nakita ko dito. Iwasan mo magkaroon ka ng blockage sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung may mga dapat na i-let go, i-withdraw, ganyan. Tingnan natin ang love. Love is sa lahat. Ikaw, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta ang love this week, guys? Or vice versa tayo, no? Ay, tingnan mo. Iba dito separation na talaga, no? Is totally separation. Or kung kayo is magkarelasyon, maaring, kung kayo is, unahin ko ha, kung kayo is magkarelasyon, in a relationship, itong tao na to, ang nakikita ko dito, accept mo kung sino siya. No? Accept mo na matigas siyang tao, na hindi mabubuwag yung kanyang mga decision making. Accept mo na minsan iniiwan ka o minsan nagiging okay ang lahat. Away bate, kumbaga, ganyan. Accept mo yung hardship na pinagdadaanan ng initong relationship na to, no? Kumbaga, pinipilit mo pa rin na magkaroon ng recovery o pinipilit, kasi mahalaga sa sayo eh, or mahalaga sa vice versa. Pinipilit mo pa rin na mag-move on after the pain na nararamdaman mo in this relationship. Kung kayo is, kasi minsan ano siya, no? Malamig siya sa'yo, ganyan. Minsan, nire-reject ka niya, or minsan, parang gano'n, parang feeling mo in this relationship is parang feeling mo, minsan mag-isa ka, minsan, alone ka, parang wala siyang pakialam minsan, sa iba sa inyo ha, gano'n sa nakita ko dito. Pero, well, mahalaga naman siya sa'yo, di ba? Mahal mo siya. Nasa sa'yo yun. Kahit na hard yung relationship. Kung kayo is makahiwalay nitong tao na to, ikaw or siya, no? Kasi yung isa dito, ano eh, accept niya na tapos na kayo eh. Dito, kung kayo is makahiwalay. Andun na siya sa ano, naka-recover na siya dito sa situation. Mas pinili niyang lumayo o pinili niyang mag-isa dito sa sitwasyon, kaya maaring inilet go niya yung sarili niya sa'yo or ikaw ang nag-let go, no? Sa nakikita ko dito. Mas nag-focus sa sarili niya ngayon. Kasi dumating yung point na nagkaroon ng hindi magandang pag-uunawaan or nagkaroon ng mga pagsisinungaling talaga in this relationship, no? Kaya handun yung situation na mas naging more na mas matatag itong tao na to kasi nahanap na niya yung peace of mind niya dito sa situation. Pero maaring ikaw or siya is maaring nagkakaroon ng pagmamanman, no? Sa'yo. Or ikaw ang nagmamanman dito sa tao na to. Yun. Medyo naging matagal din kayo nitong tao na to. Iba dito, 7, 5, 10, 4 years man yan, months man yan, 6, ganyan. Pero alam mo ba na gustong bumalik itong isang to? Gusto niyang bumalik, actually, kung kayo nagkahiwalay.
Gusto niya na buuin muli yung nawasak na relasyon. Magsi-same energy kayo, pero may isa pang tao eh. May isa pang tao, ako nakikita sa'yo. Maaring kung may mga inaasam kayo or kayo is a single, maaring may bagong tao na parating sa inyo. Or maaring sa iba dito, nakilala niyo na yun. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta ang money this week? May problema kayo sa pera? Or may mga sitwasyon na hindi nyo pa talaga kayang i-accept? Pera or business? Okay. Bakit po justice ang money niya? Or maari naman dito, ikaw or someone is nakakomit ka pa rin sa nakaraan. Okay, when it comes to money, try to make it balance yung money mo, no? Kumbaga nandito ka na sa sitwasyon mo na learn, no? And you try na mag-growth pa ito more sa nakikita ko dito. Magkakaroon naman siya ng pag-growth this time sa nakikita ko dito. And then also is actually when it comes sa pagkakapirahan, may mga tao na want to collaborate at may dealing ako nakikita at may partnership. May mga collaboration ako nakita na related to a man. Maaring sa business mo, maaring sa mga project mo, maaring sa mga a-actionan mo this time, may mga didesisyonan ka this time related to a money. No, it's more on balancing. Maraming iba sa inyo siguro may mga ginagawa na kayo na multiple priorities, may mga tasks, no? Kaya nakikita ko sa iyo, yung planning when it comes to a money is mag-growth siya dito. Yun na nakikita ko dito. May mga pag-deal kasi ako nakikita. May mga planning, teamwork, or collaboration, partnership, coordination sa iba. Ako nakikita dito. Maganda yung magiging mo this week sa nakita ko dito kasi may mga may mga makakausap ka, no, na related to a money. Tingnan natin, any opportunity pa kay Aries. Maaring sa iba dito naganap na, mangyari pa lang sa iba. The Fool. Opportunity, the Fool and the Fool. Okay. Universe pa, explain nyo sa akin to. Uy, there's a person na attractive sa'yo. Or you attract. O ikaw na-attract dito sa tao na to. Okay, ibig sabihin, may bagong tao na attractive sa'yo or na-attract ka sa kanya. Or, sa iba dito ay may tao dito na iniisip ka niya. May taong iniisip ka niya every night. Gusto niya ng new beginning sa'yo. Iba dito new lovers eh. Aba? Parang magiging maganda yung mo ngayon na. Teka natin na. May mga tao na susuporta sa'yo sa nakikita ko dito. Mga bagong tao. May mga bagong tao na willing silang mag-support sa'yo sa nakikita ko dito. Hindi ko lang alam why ang daming tao ako nakikita. Hindi ko alam kung you are the artist, YouTuber, parang you will become a center of attention dito sa nakikita ko dito.
Yun ang nakikita ko. Maaaring may mga bagong connection na magaganap o mangyari sa'yo. New connection, new commitment, new supporters. There's an achievement. There's a victory and success. Ako nakikita sa'yo dito. Yun. May mga recognition ako nakita. Siguro mas marami pang makakakilala. Mas maraming makakakilala sa'yo or marirecognize nila kung sino ka sa nakita ko to. Hanggang din siguro yung paghanga, no? Hindi ko alam, pero there's a fame. Iba dito sikat. Iba dito is maaaring a celebrity. Diba? May pagpipraise or may mga well-wisher coming sa buhay mo. Dito sa nakita ko dito. Iba dito may business kayo, no? Malaki man o maliit yan. Yan, may mga business eh. Pero ang sabi dito, makakalet ko ka o makakaalis ka sa isang sitwasyon sa buhay mo na hindi naging maganda. Kasi may malaking pagbabago mangyayari sa buhay mo this time. Kasi yung cycle ng buhay mo is magiging maganda na dito. May mga celebration, ano? Siguro may mga getting together. Siguro you have an idea or opportunity. Ako na nakikita. Kung kayo is may business or meron kayong mga project na gagawin. Kasi may paglago sa'yo eh. May paglago sa'yo. As in, dito. Kasi andito si Wheel of Fortune, no? May pag-angat. Siguro ang nakikita ko dito, by that 4 days, 4 weeks, 4 months, something happen na magiging maganda sa buhay mo. Yun nakita ko. Yung cycle mo is magsisimulang muli. Magiging maganda at maayos. May mga nakikita kong getting together, close relationship, family unity, teamwork, ganyan. May coming home sa iba or may mga surprise party sa iba. Events, ganyan. Or iba is maaari may pupunta kang wedding. O makakaramdam ka ng achievement, malaki man o maliit yan. Yun ang nakikita ko dito. We become stable. Yun ang nakikita ko. Sa iba dito is a community or a teamwork kasi ang nakita ko maraming tao dito. Baka iba sa inyo ikakasal. Di ba? Okay, may pupuntahan kayong kasalan. Yun ang nakita ko kasi may magandang magaganap. Ano ba to? Dila ako. Magkakaroon ng new journey sa'yo. May tao naghihintay, oh. Mari makakasil ka ng text message o ikaw ang magte-text within the 8 days, 8 weeks, 8 months, or by August, or nangyari na or mangyayari pa lang. Baka iba sa inyo, past 8 days may na-receive kayong text or communication or itong parating na to. Advice. May travel ba kayo? Planning. May mga plano pala kayo. Advice? Bakit? Ano ibig yung sabihin ng universe? Okay, ang advice sa'yo is may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo ng desisyonan to let go, no? Sa nakikita ko dito. Minsan, may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo nang magdesisyon and start a new beginning to your life. Yun ang sinasabi dito. Andito rin yung sitwasyon na sinasabi sa'yo na pag-isipan mo maigi at i-pursue mo yung idea mo, no, kung ano yung naiisip mo. If you want to crossroad or you want to decide sa isang bagay o sitwasyon na alam mo sa sarili mo, yun na yun is makakatama o yun ang gusto mo, gawin mo. Yun ang sinasabi dito. Siyempre, you need to let go, escape, or walk away, or withdraw with something into your life na hindi na makakatulong sa'yo. Lalo na when it comes on emotions.
focus and take it action to make it real lahat ng goal mo this time. Kailangan mo ngayon is a solid beginning to setting yung goal mo. Kumbaga, doon ka mag-focus sa mga goal mo this time. And syempre is, alamin mo yung mga layunin mo into your life, plan, and kailangan sa iyo is healthy lifestyle this time. Alam ko naman na meron ka. Also save money, no? Sinasabi dito. Mag-trust ka sa intuition mo. Iba sa inyo nasa networking, social media. May tao na nag-i-spy sa'yo. Meron. May tao nag-i-spy sa'yo or you spying someone. Ako nakikita. Dito. Vice versa tayo ha. May sadness ka, no? Alam mo ba na pinagchichismisan ka or pinag-uusapan ka? May mga tao na i-judge ka, may mga tao na magiging masungit or ayaw ka nilang kausapin, may pagsisinungaling din. Ako nakita, hindi ko alam kung ikaw ito na maaring nagsisinungaling ka or may sikreto kang itinatago sa nararamdaman mo. Yun. Or maaring mamamanipulate ka ng sitwasyon mo this time, this week, sa nakikita ko ito, or ng emotions mo ha. Sa iba sa inyo emotions. Arigato namaste, God bless.